Isang individual ang nadakip ng kapulisan sa isang buy-bust operation na isinagawa noong ika-4 ng Pebrero taong 2026 sa Barangay San Isidro, Ilagan City, Isabela. Ang operasyon ay pinangunahan ng Drug Enforcement Unit ng Ilagan City Police Station kasama ang PIDEA at Regional Intelligence Unit 2. Kinilala ang naaresto na si alias Santino, 46 anyos at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa sospek ang isang heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng inihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 1.25 grams at tinatayang halagang 8,500 pesos, pati na ang buy-bust money na binubuo ng isang 500 peso bill at 4 na tig 1,000 peso bill. Isinagawa ang marking at inventory ng ebidensya sa lugar ng operasyon sa presensya ng mga kinauukulan. Nahaharap naman sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. Samantalang muling sinabi ni Police Colonel Manuel Bringas, Acting Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office, na patuloy ang pinaigting na operasyon ng PNP laban sa iligal na droga. Hinikayat din ito ang publiko na maging katuwang ng pulisya sa pagsugpo ng kriminalidad upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. IFM News. Naaresto naman ng mga tauhan ng Jedi Municipal Police Station ang isang lalaki matapos ang pagpapatupad ng isang search warrant bilang bahagi ng pinaigting ng kampanya laban sa loose firearms. Sa operasyon naaresto ang suspect na si alias Gabo, 52 anyos, na residente ng Barangay Poblacion, Jedi, Nueva Vizcaya. Nasamsam rin mula sa kanyang tahanan ang isang caliber 38 revolver na may serial number, 3 bala ng parehong kalibre at isang pulang holster. Isinagawang paghahalughog ng maayos at mapayapa na may wastong dokumentasyon at pagtalima sa mga umiiral na alituntunin kabilang ang paggamit ng body-worn cameras. Matapos ang operasyon, ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan at ngayon ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Jedi Police Station para sa kaukulang proseso. Mahaharap naman ang suspect sa kasong may kaugnayan sa paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. IFM News. Samantalang nagpaabot naman ng tulong ang Department of Social Welfare and Development Field Office 2 sa pamilya ng 10 taong gulang na batang nasawi sa isang vehicular accident sa Barangay San Felipe, Ilagan City, Isabela. Nakatanggap ang naiwang pamilya ng kabuoang 15,000 pesos na food at burial assistance mula sa ahensya upang makatulong sa kanilang agarang pangangailangan habang sila ay nagdadalamhati sa sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Ayon sa DSWD, patuloy silang nakahandang umalalay sa mga pamilyang nangangailangan ng suporta sa panahon ng krisis. Matatanda ang nasawi ang 10 taong gulang na bata sa Barangay San Felipe, Ilagan City, Isabela matapos itong magulungan ng dump truck. Sa kasalukuyan ay nakaratay na sa kanilang tahanan ng bata. Nagpapatuloy naman ang investigasyon hinggil sa insidente. IFM News. Sa iba pang balita, anti-Apple policy pinatupad na sa lungsod ng Kawayan. Narito ang detalye ng balita, hatid ni Idol Zena Marie Akdang. Ipinag-utos ng pamahalang lungsod ng Kawayan ang agarang pagpapatupad ng anti-Apple policy sa pamamagitan ng Executive Order No. 12 Series of 2026. Layunin ng kautusan na ipagbawal ang paglalagay ng pangalan, larawan, logo, slogan at anumang personal branding ng mga opisyal ng pamahalaan sa lahat ng proyektong pinondohan ng gobyerno. Saklaw nito ang mga karatula at marker ng gusali, mga relief goods at school supplies, ambulansya at iba pang sasakyan ng pamahalaan, pati na rin ang mga opisyal na social media, brochures at tarpaulin. Ayon sa kautusan, lahat ng tanggapan ng lungsod at 65 barangays ay inaatasang sumunod at tiyaking walang anumang pagkakakinlanlan ng opisyal ang makikita sa mga proyektong pampamahalaan. Mayroon ding 30 araw ang mga opisina at barangay upang alisin o pinturahan ang mga umiiral na pangalan, larawan at slogan sa mga pasilidad at sasakyan ng gobyerno at itigil ang pamamahagi ng materyales na may personal branding. Ang sinumang lalabag ay maaaring humantong sa kasong administratibo, sibil o kriminal alinsunod sa umiiral na batas. Para sa IFM News, ako si Idol Zena Marie Akdang. Idol! IFM News.
Isa sa gawa ng pamahalang panlungsod ng Kawayan ng Una Cavite City Hall on Wheels ngayong araw, ika-7 ng Pebrero mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Sinipil Community Center upang ilapit ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Makikinabang sa aktibidad ang mga residente ng mga barangay ng Disimuray, Bacolod, Maligaya, Kasalatan, Buyon, Kabugaw at Sinipil na inaasahang dadagsain upang makakuha ng iba't ibang serbisyong pampubliko. Kabilang sa mga libreng serbisyong handog ang medical at dental check-up, libreng gamot, social welfare assistance, legal services, pagtataya ng halaga ng ari-arian, scholarship assistance at tulong sa pagkuha ng City ID, bukod sa iba pang serbisyong panggobyerno. Pinapaalalahanan ng mga dadalo na magdala ng anumang valid government-issued ID, City ID, Voters ID o Voters Number, Cedula, Barangay Clearance o Indigency at mga kaugnay na medical documents upang mas madaling ma-avail ang kinakailangang serbisyo. IFM News. Amor Park sa Kawayan City bukas na sa publiko. Ang detalye ng balita hatid ni IFM immersionist Giancarlo Tulab. Bukas na sa publiko ang Festival Grounds o Amor Park sa lungsod ng Kawayan bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Arts Month at Happy Hearts Month. Layunin ng lungsod na itaguid ang pagmamahal, pagkamalikhain at mas matibay na ugnayan ng komunidad sa pamamagitan ng bagong pasyalan na ito. Ayon sa pamahalang lungsod, bukas ang Amor Park sa publiko mula alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Samantala, dumalo sa opening ceremony si Kawayan City Mayor JCD Jr., Vice Mayor Benji D at iba pang mga opisyal na lungsod na nakiisa sa pagbubukas ng bagong pampublikong lugar. Para sa IFM News, ako si Idol IFM immersionist Giancarlo Tulab, Idol! IFM News. Mas malamig na bugso ng hangin mararanasan sa Luzon, bagyong Basyang magiging LPA na. Para sa iWeather Report, hatid ni DOST Weather Specialist Lian Loreto. Weather update sa 98.5 IFM Kawayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito na po ang ating latest weather update ngayong Sabado, February 7, 2026. Update po muna tayo dito kay Bagyong Basyang na sa ganap na 2 a.m. po ngayong araw ay naging low pressure area na nga lamang dahil sa interaction nga dito sa mga land masses sa may Visayas at Mindanao. Nagkaroon nga po ng 5 landfall itong si Bagyong Basyang. Una po noong Thursday, 11:50 p.m. sa may Bayaba, Surigao del Sur. Pangalawa, kahapon, 11 a.m. naman dito sa may Hagna, Bohol. Pangatlo naman dito sa may Dawis, Bohol, kahapon ng 4 p.m. At kagabi din dito po sa may Alcoy, Cebu ng 7:50 p.m. At last landfall point naman po nito ay kagabi din 9 p.m. naman dito sa may Ayungon, Negros Oriental. At dahil nga po sa interaction nito dito sa mga kalupaan ng Visayas at Mindanao ay nasira nga po yung istruktura nitong si Bagyong Basyang kaya low pressure area na lamang po ito ngayong araw. Yung sentro po nitong si low pressure area o yung dating si Bagyong Basyang ay huli po nating namataan kaninang alas 4 ng umaga dito sa 105 kilometers southeast ng Cuyo, Palawan. Sa ngayon ay within 24 hours hindi na natin ito inaasahan na mag-redevelop o mabuo muli bilang isang bagyo. Sa halip inaasahan po natin na dahil nga po sa interaction din ito dito po sa Amihan ay maaari na lamang po itong malusaw dito sa may Sulusi. Maaari pa rin po itong mag-cross o tumawid sa may Northern Palawan pero mataas na po yung tsansa na hindi na ito mag-redevelop bilang isang bagyo. Samantala, yung Amihan po natin ay magkakaroon po ng panibagong surge o yung pagbugso. Ngayong araw ang simula niyan. Kaya't makakaranas din po yung ating mga kabayan sa Northern and Central Luzon ng mas malalamig na mga temperatura sa susunod na mga araw. At sa nakikita nga po natin, yung mga pag-ulan at yung mga maulap na panahon ng low pressure area ay nakakaapekto pa rin po sa malaking bahagi ng Southern Luzon and parts ng Visayas. Kaya't ngayong araw nga, inaasahan natin dahil sa Amihan ay possible yung mga maulap na panahon at mga pag-ulan sa may Batanes, Cagayan at sa may Isabela. Samantala, yung LPA nakakaapekto din dito sa may Mimaropa,
inaasahan pa rin po natin yung katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. But ngayong araw din, dahil nga sa bugso ng amihan, may panibago po or mabubuo muli itong ating tinatawag na shear line o yung salubungan ng hanging amihan at easterlies. At yung shear line ay makakaapekto naman dito sa may southern Luzon area. Kabilang na po dyan ang Metro Manila, dito po sa may Calabarzon and parts din po ng Bicol region. Kaya't asahan po natin mahirap po maglaba ngayong araw dahil magiging maulap po na may mga isolated thunderstorms at mga pag-ulan ngayong araw. Pero other than that, other parts naman po ng Luzon ay mas maganda po yung kanilang panahon liban sa mga isolated, mga light rains. Ito naman po yung ating inaasahan na agwat ng temperatura ngayong araw sa may Lawag 20 to 30, Tuguegarao 18 to 29 degrees Celsius, sa may Baguio mababa po yung temperatura 12 to 21 degrees Celsius, Metro Manila 22 to 30, Tagaytay 20 to 28 at sa may Legazpi naman 25 to 28 degrees Celsius. And para po sa ating mga sea conditions, wala naman na po tayong nakataas na gale warning. Ngunit sa lahat po ng seaboards ng ating bansa ay katamtaman hanggang sa maalon pa rin ang ating mga karagatan, kaya't doble ingat po sa mga mamamayan na maglalayag. Dahil nga po ay posible pa rin na yung mga thunderstorm activities magpataas din ng ating mga pag-alon na delikado pa rin po sa mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Muli ito po si Lian Loreto. Mag-ingat po tayong lahat, amping sa ating mga kababayan diha sa Visayas ug sa Mindanao. IFM News. Gising na! Balita na! Oras sa atin mga idol, alas 6:50 na ng umaga. Ang tabayanan na iba pang mga balita sa IFM News. CVMC nagbabala sa tumataas na kaso ng heart attack. SSS nag-abiso hinggil sa mga nagpapanggap na SSS IT personnel. Cauayan City District Jail kinilala bilang isa sa mga pinakamahusay na district jail ng 2025. Yan at iba pang nakahani ng mga balita dito lang sa Idol mo sa Balita, Tugtugan at Public Service. Ito ang 98.5 IFM Idol. IFM News. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM. Sa mga drama at kwentuhan, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi ang idol ko FM 98.5 IFM. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Syempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus. Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor. Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin. Ang keratin na may plus. Keratin Plus. Ang keratin na may plus. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sis, ganda ng hair. Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use. Naka-Empress? Nakaka-impress. Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use. Empress Shampoo.
for impressive hair. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Sedlinin, haplos ng ginhawa sa init na batayan, sakit ay nawawala. Ligtas at natural, tiyak na maaasahan. Sedlinin, alaga ng tahanan. Said Liniment Oil, a quality product of Said Marketing. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ako kasi ang idol kong FM 98.5 IFM. Gising na! Balita na! Idol mo sa balita, tugtugan at public service. Ito ang 98.5 IFM Idol! Oras sa ating mga idol, alas 6:55 na ng umaga at para sa pagpapatuloy ng IFM News. IFM News. Mga suspect sa iba't ibang kasong kriminal nadakip ng Pro2 sa kanilang sakleyo. Sunod-sunod na naaresto ang iba't ibang suspect sa pinaigting na Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operations o sakleyo ng Police Regional Office 2 na isinagawa mula January 29 hanggang February 4, 2026 sa buong Rehiyon 2. Sa operasyon laban sa most wanted persons, 9 na individual ang naaresto habang nadakip din ang 81 pang wanted persons sa magkakahiwalay na operasyon sa iba't ibang lugar sa rehiyon. 13 suspect naman ang naaresto sa 11 operasyon kontra illegal na droga. Nasamsam sa mga operasyong ito ang 25.86 grams na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 169,925 pesos at 34.1 grams ng marijuana na may halagang 4,855 pesos. Sa kampanya laban sa illegal na sugal, 14 na katao ang naaresto sa 3 magkakahiwalay na operasyon. Samantala, 6 na individual ang nadakip sa 6 na operasyon laban sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kung saan 6 na baril ang nakumpiska. Bukod dito, 16 na baril at 2 pampasabog ang voluntaryong isinuko at na-recover sa tulong ng komunidad bilang bahagi ng kampanya kontra loose firearms. Sa pagpapatupad ng Presidential Decree 705 o Revised Rough Forestry Code of the Philippines, 10 individual ang naaresto sa 9 na operasyon kaugnay ng illegal na pagtotroso. Nasamsam din ng 4,095.3 board feet ng illegal na kahoy na may tinatayang halagang 257,709 pesos and 28 centavos. Patuloy ang isinasagawang operasyon ng pulisya laban sa iba't ibang uri ng kriminalidad upang mapanagot sa batas ang mga lumalabag at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa buong Rehiyon 2. IFM News. Sa iba pang balita, Cagayan Valley Medical Center nagbabala sa tumataas na kaso ng heart attack. Narito ang balita hatid ni Idol Zena Marie Akdang. Nagbabala ang isang cardiologist ng Cagayan Valley Medical Center na patuloy na tumataas ang kaso ng heart attack sa mas batang edad dahil sa hindi malusog na pamumuhay. Ayon kay Dr. Maria Estrella Genovesa, ang sakit sa puso ay nananatiling nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Sinabi ng doktor na may naitatala ng mga kaso ng heart attack sa mga kabataan at young adults na iniuugnay sa hindi malusog na pamumuhay tulad ng labis na pagkain ng matataba at maalat, paninigarilyo,
pag-inom ng alak, kakulangan sa ehersisyo at iba pang dahilan. Ayon kay Dr. Genovesa, ang heart attack ay dulot ng pagbabara ng ugat sa puso at maaaring mauwi sa heart failure kung hindi maagapan. Kabilang sa mga sintomas, ang pananakit ng dibdib na lampas 2 minuto, panghihina at hirap sa paghinga. Bilang pag-iwas, hinihikayat ang publiko na sundin ang malusog na pagkain, mag-ehersisyo ng regular, umiwas sa bisyo at magpatingin sa doktor lalo na ngayong ipinagdiriwang ang Philippine Heart Month tuwing Pebrero. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Maria Akdang. Idol! IFM News. SSS nag-abiso hinggil sa mga nagpapanggap na SSS IT personnel. Ang detalye ng balita hatid na Idol Zarina Franco. Nagbabala ang Social Security System sa mga miyembro, employer at pensioner nito laban sa mga scammer na nagpapanggap bilang mga empleyado ng ahensya. Kasunod ng isang insidente ng panlilinlang na kinasangkutan ng isang media practitioner sa rehiyon. Ayon kay SSS Vice President for Luzon North 2 Division Attorney Vic Byron T. Fernandez, nakatanggap ang ahensya ng mga ulat hinggil sa mga individual na tumatawag sa mga miyembro ng SSS at nagpapakilalang mga information technology or IT personnel. Upang makuha ang tiwala ng kanilang mga biktima, binabanggit umano ng mga scammer ang eksaktong personal na detalye gaya ng buong pangalan, contact number, social security number at tirahan ng miyembro. Sa iniulat na insidente, inalok ng mga scammer ang biktima ng umano'y technical assistance at inutusan itong mag-download ng My.SSS mobile application. Dahil dito, nagawa ng mga suspect na makuha ang access at makapag-withdraw ng pera mula sa e-wallet account ng biktima. Ayon sa pahayag ni Fernandez, ang mga scammer ngayon ay hindi na lamang umano ng huhula kundi may hawak na rin silang personal na impormasyon upang mas mapabilis ang kanilang mga modus operandi. Nilinaw rin ni Fernandez na bagamat hinihikayat ng SSS ang paggamit ng mga digital platform nito, hindi kailanman humihingi ang ahensya ng login credentials, password o access sa online bank o mobile application ng isang individual sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Ipinaalala rin niya na huwag basta-basta ibibigay ang mga password ng bank accounts o e-wallet apps. Dagdag pa niya, ang nasabing insidente ay kombinasyon ng phishing o voice phishing at social engineering. Hinimok naman ng pamunuan ang sinumang makaranas ng kahina-hinalang tawag o maging biktima ng kaparehong panlilinlang ay agad itong iulat sa SSS Special Investigation Department sa pamamagitan ng email na fid@sss.gov.ph o tumawag lamang sa 0289247370 o makipag-ugnayan lamang sa mga lokal na otoridad. Para sa IFM News, ako si Idol Zarina Franco. Idol! IFM News. Samantala, pinapurihan ng Cauayan City District Jail bilang Best District Jail para sa 4th quarter ng 2025 bilang pagkilala sa kahusayan at dedikasyon ng kanilang serbisyo publiko. Bukod dito, binigyan ng parangal si Jail Chief Inspector Susan T. Encarnacion, Acting Warden, bilang Second Best Performing District Jail Warden bilang pagpapatunay ng kanyang mahusay na pamumuno at pagsisikap para sa kaayusan at seguridad. Kinilala rin ng Cauayan City District Jail bilang Third Best TC Implementer District Jail na nagpapakita ng kanilang patuloy na pagtutok sa epektibong programa, disiplina at pagpapabuti ng serbisyo. Ayon sa ulat, ang mga parangal na ito ay bunga ng dedikasyon, pagtutulungan at pananagutan ng lahat ng tauhan ng CCDJ sa pagpapaigting ng kahusayan sa pampublikong serbisyo. IFM News. Balita naman si Bayong Dagat, 3 menor de edad nagpakamatay matapos pagbawalang gumamit ng cellphone. Ang detalye ng balita hatid ni IFM immersionist Resty Bungkag. IFM Foreign News. Malungkot na trahedya ang bumalot sa Gazabat, Uttar Pradesh, India nang mamatay ang 3 magkakapatid na menor de edad. Isa ay 16 anyos, 14 anyos, 12 anyos matapos tumulon mula sa ika-9 na palapag kanilang tahanan noong Huwebes, ika-4 ng Pebrero, 2026. Ayon sa ulat, nagsimula ang insidente matapos pagbawalan sila ng kanilang ama na gumamit ng cellphone. Ayon sa mga report mula sa mga local at international media outlet, naging labis ang adiksyon ng mga bata sa Korean dramas, music, films at online gaming
streaming noong panahon ng pandemya. Dahil dito, nagpasya silang gumamit ng Korean names at huminto sa pag-aaral ng halos 2 taon. Natagpuan sa loob ng kanilang tahanan ang isang 8 pahinang liham na iniwan ng magkakapatid kung saan humihingi sila ng pamanhin sa kanilang ama at pinahayag ang matinding pagmamahal nila sa Korean culture na hindi raw nila kayang talikuran. Mayroon ding mga mensaheng nakasulat sa dingding ng kanilang kwarto na nagpapakita ng labis ng kalungkutan at pag-iisa ng kanilang nararamdaman. Ayon sa mga saksi, paniniwalang nadamay lamang sa insidente ang 14 anyos at 12 anyos na kapatid habang sinusubukan nilang pigilan ang kanilang nakakatandang kapatid. Lubos na nagdadalamhati ang kanilang ama na si Chitan Kumar. Ayon kay Deputy Commissioner of Police Nemes Pato, malaki ang impluensya ng Korean culture sa mga bata at maaring magdulot ito ng matinding emosyonal na reaksyon. Binanggit ng pamilya na ito ay isang trahedya na hindi dapat maranasan ng anumang magulang at anak. Para sa IFM4 News, ako si IFM Emotionist Resty Bunkag, Idol. IFM News. IFM News. Lotto results. Walang nakakuha sa winning combination na 50, 28, 37, 34, 06, 11 ng 658 Ultra Lotto kung saan nasa 75 million pesos ang premyo nito. No lucky winners rin sa 649 Super Lotto kung saan meron itong premyong 34.5 million pesos at winning combination na 12, 42, 17, 49, 16, 36. Mamayang alas 9 ng gabi ay muling magsasagawa ng Lotto Draw ang PCSO. Gising na! Balita na! Oras ating mga idol, alas 7:04 na ng umaga at yan ang kabuuang detalye ng ating mga balita ngayong umaga sa IFM News Weekend. Kami ang inyong nakasama, Idol Fina at Idol Shobi Gagarin. Mga idol, to catch more balita, bisitahin din ang aming Facebook page, ang 98.5 IFM Kawayan at ang aming website www.rmn.ph para sa iba pang mga balita. Tutok lang mga idol dahil susunod na ang RMN Network News dito sa Idol mo sa Balita, Tugtugan at Public Service. Ito ang 98.5 IFM Idol. IFM News. Idol, ang ating oras ay alas 7:05 na. This time,